Isang pinagpalang gabi sa ating lahat mga kapuntos. Take over muna natin si Brother Jando ngayon kasi si Brother Jando ngayon ay ano muna siya. Nani. Nani. Nani's mood muna siya ngayon. So, happy Thursday mga kapatid. At naway sa umpisa ng bagong taon, ah pagpapala ng Diyos agad ang bumungad sa ating lahat, no? Sana all. At sana mas marami pa tayong mayaya na makisama sa ating pag-aaral mga kapatid, no? Dublihin niyo po yung generosity na mag-share ng punto por punto para mas marami pang makaalam mga kapatid, no? Try to i-share nyo sa 10 kakilala nyo na walang idea about punto por punto. Share nyo lang and then malay natin, no? Hipuin ng Diyos ang kanilang mga puso't damdamin. So, madadagdagan na naman tayo, no? Dito po sa punto por punto. Ito lang po ang way natin para po ipahatid ang ebanghelyo dahil meron tayong ebanghelyo dito araw-araw. Siyempre, yung exorcismo, no? Yung spiritual warfare, importante po 'yan para matuto sila, makapaghanda sila sa atake ng demonyo at siyempre yung turo ng simbahan na maituro din natin, no? Lalo-lalo na yung sa morality kasi napaka-importante po ang morality na maano ng ating mga kapatiran din, malaman nila kung ano yung mga dapat nilang iwasan. Kasi wala pong nakakaalam o hanggang kailan lang tayo sa mundong ito, baka hindi tayo makapaghanda, no? So sana, mga kapatid, no, share nyo ngayong 2025. Ang tawag dyan, New Year's resolution, mag-share. Ganyan pa man, umpisahan na natin yung pagbati, no, para hindi na tumagal. So, bago ko ibigay sa ating mga kasamahan, siyempre, shoutout ko na lang muna ang ating mga kaabag dito, no? So, unang-una dito si Sister Mary Jane Suberi, watching from Fairview, Quezon City. Yan, share mo to dito sa lugar mo, Sister Mary Jane. Kay Sister Dashiell Gregorio, watching from Singapore naman. I-share mo rin to, Sister Dashiell. Sister Ria Montejo. Good evening, Brother John Ray, and Happy New Year sa inyong tanan. Brother Mark Anthony Ihong. Good morning dito at magandang gabi sa inyo, Brother John Ray, and to all kaabag. God bless us always, watching from Toronto, Canada. Kay Sister Rowena Jamero. Brother Manuel Ian Quintana. Good evening, Brother John Ray, at sa lahat, God bless us all, and watching from Kalilangan, Bukidnon. So, kay Sister Susan Kubakob, Sister Ninita Kadiog, watching from Baoko Mountain Province, God bless us all. Kay Babs Fink, shout out to Mel of Eltman, Germany. Yan, so, shout out po natin si kapatid na Mel of Eltman, Germany, no? Coming from Babs Fink, watching from Bavaria, Germany. Kay Sister Febe Dulay, kay Brother Ton Royam, watching from Kabuntalan Fire Station. Uy, may bumbero tayong kasama dito. Watching from Kabuntalan Fire Station, Kabuntalan, Maguindanao. Yan, taga Maguindanao si Brother Ton Royam. Shoutout po sa lahat ng mga taga Maguindanao. Sana kumalat pa dyan yung punto por punto na program para marami pang maihatid, no? Ang ating programa. Kay Kat Alvarez, yan. Dito, USA, good evening, Pinas. Good morning dito sa USA. Good evening, Pinas. God bless everyone. So, nasa USA si Sister Kat Alvarez. Sister Arcil Bangkong. Kay Brother Nioy Lacson Pardet at kay kapatid na Pardito Los Vimenda E.
At kay Rice Sky 2366, watching from San Diego, California, USA, Lynn Aycoyel, Sister Elsa Revilla Saire, kay Brother Jojet Rabena, pinagpalang gabi po, Brother John Ray from Cainta Rizal, kay Benny Gokotano, watching from OMPH CFD Missionary Babag, Lapu-Lapu City. Ayan, taga Lapu-Lapu City si kapatid na Benny. And sa watching from Hong Kong pala si Pardito Los Bimindai. Kapatid na JR. Brother, good evening. Curious lang ko. Mamaya na ito babasahin kapatid na. Mamaya, babalikan ko itong tanong mo. Kay Sister Mary Grace Rillo. Kay Sister Ninita Kadiog. Kay Sister Almera Pading. Brother Romel A. Palma na nagsasabing, God bless you and Mama Mary loves you. Sister Esperanza Masim, Happy New Year sa lahat at studio Banat Riyadh. Yan, watching from Riyadh, Sister Esperanza. Brother Noel Morelio, Happy New Year sa inyong lahat, watching from Paris, France. Wow, sana all makarating ng France. Vincent Mejeliano Jr., mapagpalang gabi po sa lahat. At kay Upper Boy Mix TV, kay Sister Maria Naisidi Yente, shout out Hurot, Bro John Ray, Happy New Year, Merry Christmas. Shout out daw Hurot. Kay Sister Catherine Villorente, ano ba to? Okay, so mamaya, basahin natin yun mamaya, kapatid na Catherine. Kay Sister Emily Suarez, kay kapatid na Chado Con, kay Sister Mary Jean Suberi, Santo Benedicto, Elpidio Acusar, watching from Anonang Sur, Bogo City. Aaron Gerli, good evening po, watching from Manila. Rachel, may umakyat kasi ang ano, hindi ko agad babasa. Rachel Villarais, maayong gabi Bro John Ray, gikan sa diri sa Liluan, Cebu. Watching from Liluan, Cebu, si Sister Rachel. Pinagpala, Brother Alexander Montajes, watching from Qatar. Wash out, sabi niya, wash out. Kay Brother Noel Lacson. Kay Sister Niina 7, watching from Leyte. Kay Sister Bicolana. Kay Sister Ilina Suyat. Brother Edgar A. Calip. Good evening, Brother John Ray. Happy New Year and congrats sa overwhelming victory against Denmark. Kapatid, maraming salamat and to God be the glory. Sister Cora Bertumen. Mapagpalang kami, Brother John Ray at CFD sa mga kapuntos. God bless. Brother Wilfredo Borbon, Happy New Year, Brother John Ray. Watching from Caloocan City. Kay Brother Rodrigo Butcon, Happy New Year sa lahat. From Cebu City. Kay kapatid na Lou. Brother Maximo Lopez Jr., Happy New Year to all. Watching from American Canyon, California. Marami-rami na sa Amerika talaga. Kay Sister Inday Rona, good evening mga kapatid. Kay Cristo, God bless us all. Kay Bineng, happy birthday, Saint Therese of the Child Jesus, pray for us. Amen. Kay Brother Dioscoro Encargues, good evening po sa lahat. Watching from Cebu City, City Hall, my workplace. Yan, shoutout po sa taga Cebu City Hall. At kay Sister Maria Naisidiente, dami na abutan ka ng umaga, bro John Ray, sa dami mong follower. Wala, hindi, konti lang po. So maraming salamat po sa lahat sa nagpa-shoutout. At ngayon bigay naman natin at tumahabol pa si Sister Helena Fuertes from Agusan del Sur and Brother Franz Lino from Florence, Italy. At ibigay naman natin sa ating mga kapatid dito. Nandito na ba si Brother Romel A. Palma? Good evening, Brother Romel. Ayan, good evening din po dyan, Brother John Ray ng South Korea, ang OPA ng punto por punto.
At yan po, no? Shout out po dito rin, of course, sa atin pong munting channel, si Mausi Fajardo, Sister Yam Montejo, kaya Bernarda Ibarzabal, Mario Cumila, Jose Dino Swalog, Dashel Gregorio, Elsa Revilla Saire, Stephen Jumampo, Mary Jane Palomera, Febe Dulay, Almera Pading, Mario Ram Rovelo, kay Cora Bertumen, Rodney Liena, Nyoy Lacson, Len Aikuliel, Jason Carl Buot, Edgar Calip, at saka kay JR, at Ninita Kadyog, and dito kay Jason, ayan, kay Daven Ali Ali ano, Ali Alahenyo. Ayan. So dito rin po sa ating Facebook page. Marami nang hindi na mababasa kasi nasa taas na yung kanilang mga comment. Pero nandito po si Alex Ticket, Aida Camarines, Mergin Palomera, si Brother Angelo Corpus, kay Presley Gaspi Rojas, Abdullah Abungan Mayo, no, ang ate pong kaibigang Islam, kay saan pa? Dito po kay Brother Ricky Pugoy, at sa mga hindi ko po na nababasa ngayon na kanina i-mention ko na sa aking pag-live, ay isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay magkaroon po tayo ng malawak pa na pagkakaalam at aral sa ating pananampalataya. Kung meron po tayong mga questions, huwag po tayong magdalawang isip na pumasok po sa Zoom ng punto por punto para po mabigyan kayo ng pagkakataon at mapuntuhan din ang inyong mga question. Sa Diyos ang lahat ng puri. Back to you, Brother Jun Ray. Or ako ba? Ikaw na patuloy bro. Wala si bro dyan daw? Wala, nagpapatulog pa kay ano, Okay, kay... sige pa. Oh, ikaw na, ikaw na. Sino pa yung hindi nakapagbati? Ikaw pa Si lang Bro yung... Angel, wala pa. Ako pa lang at ikaw. Kung sinong nandyan, pabatiin mo. Okay, sige. Greetings po, no, ni Ate Edna. Ate Edna? Ate Ed? Nandito ba si Ate Edna? Wala daw siya bro, may ginagawa. Okay po. Okay po. Si Brother, nandito na si Brother Angel, pero mukha yatang, wala, hindi ako co-host. Hindi ko siya maano, Okay, hindi ko ako na lang, yan, ako na lang. Okay yan na, na? sige po. Okay, Brother okay. Angel Santos ng Japan, for your greetings at gospel. Nagluloko naman yung aking computer. Sige po, go ahead. Amen. Praise the Lord. Muli, isang pinagpalang umaga, hapong gabi, saan man sulok kayo ng mundo nang nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po ito sa ating kaligtasan na po. Muli, pagpapaalala ng ating Panginoong Hesukristo, no? Sa huling araw, ang salita kong kakatol sa inyo. No? So, napakaganda pagnilayan ng salita niya, no? Araw-araw, gabi-gabi dito sa punto por punto, lalo na dito sa ating pagninilay sa kanyang banal na salita, no? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga ebanghelyo. At bibigyan natin ng linaw, no? January ngayon, no? Second day of January, umpisa po ng taon, no? Pag-umpisa ng taon, ano nga ba ang sinabi ng simbahan, no? Ang turo sa atin ng simbahan. No, pagpapaalala sa ating lahat po ito, ano ba ang purpose mo sa buhay? Ano ba yung purpose ko sa buhay? Bakit ka ba nandito? No? Baka tanungin ka ng mga anak mo o kung asawa mo, kung sino mang kaibigan mo. Ano ba yung purpose natin ba sa buhay? Magpayaman ba? No? Ano ba talaga? Gawing maging sikat ba? No? Dumami yung mga ari-arian ba? O maging successful ba sa negosyo, sa career natin, no? Pagpapaalala, no, ang salita na sabi natin pa ng Kristo 1:12:48, sa huling araw ng buhay natin, anytime, any moment, no? Salamat sa Diyos at buhay pa tayo ngayon. But 2025, hindi natin alam. So, totoo po yun, hindi natin alam kung sino pang buhay sa atin ngayon dito sa after 2026. Nobody knows. Pero pagpapaalala, no, ngayong 2 ng January, halos umpisa pa lang ng taon, ano ba talagang purpose natin? Ito po ay turo ng simbahan, no? Ang turo ng simbahan sa CCC 1721, pagpapaalala po sa ating lahat ito,
no? Sabi rito, God put us in the world. Bakit daw? To know, to love, and to serve Him, and so to come to Him in paradise. So malinaw po yun, no? Isa sa mga pinakautos ng ang purpose pala ng tao rito, the purpose of man, hindi magpayaman. Ang layo, no? Hindi yung maging sikat ka o maging successful sa business. Wala pong ganoon. Ang pinaka-purpose talaga ng tao, pagpapalala, eksaktong umpisa ng taon, umpisa na natin to know, mag-aral ka na, to love, mahalin mo na ang Diyos, at to serve, maglingkod na. Kaya marami tayong mababasa sa banal na kasulatan from Old to New Testament, no? Maglingkod, 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 no? So, pagpapaalala lang po yan sa atin dahil pag dumating ang panahon, 2025, baka biglang tawagin na tayo ni Lord, kunin na tayo, haharap tayo sa Kanya. No, it's all no, it's only you and Him and Jesus. Wala nang iba. So at ano lang naman ang sasabihin dahil si Jesus ang kaharap mo, ano yung inuutos niya? Tinutos na simbahan. Muli, pagpapaalala po, no? Ang purpose mo rito sa lupa, kapatid, tayo lahat dito, hindi pagpapayaman. Layo. Ang pinaka-purpose natin is to know, to love, and to serve God. Yun lang. No? And of course, to serve people. Pagpapaalala lang po sa atin lahat yan. Sana yung mga hindi pa naglilingkod ngayon, mag-isip na kung paano makapaglingkod. Ito po, by sharing this, isa po ito sa spiritual works of mercy na tinatawag. Ngayon dumako na po tayo sa Ebanghelyo ngayong araw ng Martes, January 2nd, no? Ito po ay ayon kay San Juan, chapter 1, verse 19 to 28. Sa mga hindi po nakapagsimba, pag nilayan po natin ito, makinig ang may pandinig. Nung araw na yon, nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya. Sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niya hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung ganun? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa inyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo sa mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan. Bakit ka nagbabautismo? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya. Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito ang nangyari sa Betanya sa ibayo ng Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ayan, no? So, konting pagninilay lamang po, no? Ng ating ebanghelyo ngayong araw ng Huwebes, no? January 2, second day of 2025. At ngayon po, pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang dalawang santo, no? Piyesta po ngayon ni San Basilio at San Gregorio, no? Alam niyo po, bihirang bihira sa simbahan na magkasabay ang kapistahan ng dalawang santo, no? Sino po ba sina San Basilio at San Grego? Sila po ay magkaibigan, no? Sila po ay magkaibigan na parehong obispo. Kakaiba, no? Mga obispo, mga pantas ng simbahan at siyempre, namuhay po sila ng kabanalan.
no? At alam niyo po ba may kakaibang ano rito sa dalawang ito pala sa kay San Basilio San Gregorio. Alam niyo po ba na um alam niyo po ba na itong dalawa santo ngayon na si San Basilio San Gregorio, yung mga magulang, no? Yung mga magulang pala nila ay sila rin po ay naging santa at mga santo. Di ba? Wow, di ba? Sana all, no? Pati mga magulang at mga kapatid. Marami daw po sa kanila ang mga naging santo. No? And, di ba, nakakaano to, no? Overwhelmed. Imaginein mo, yun naman talagang purpose natin na dapat hindi lang tayo maligtas, kundi iligtas din natin ang mga magulang, no? Ang mga ano natin, ang mga kapatid natin, asawa, mga kamag-anak. So nakakatuwa nga, bihirang-bihira to, no? Magkasabay ang kapistahan nila, parehong obispo pa, parehong namuhay ng kabanalan, no? Parehong pantas na simbahan at ang nakakatuwa rito, pareho ang mga magulang ay naging santo at naging santa. No, of course, magpapaalala sa ating lahat, bakit sila naging santa, naging santo yun, no? Ulitin natin, sila namuhay ng kabanalan at naging tapat sa Diyos hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Amen? So pagpapaalala sa atin yun, sana hindi lang tayo, kung gusto mo maligtas, hindi lang tayo, iligtas mo rin ang kapwa mo. No? Especially, that's one of the reasons kung ba sa mga mag-asawa, ganun din, no? Procreation talaga lang siya, no? Tapos unitive, no? So procreation at saka isa sa reason, ang objective ng mag-asawa ayon sa simbahan to lead them to heaven, no? I-lead mo yung asawa mo sa heaven, no? Hindi lang ikaw. Kaya yung mga alam mong bawal sa asawa, bawal sa pagtatalik, bawal sa ganito, o kaya alam mong hindi pa kayo kasal, o hindi pa kayo wag muna, no? Walang pagtatalik at wala mo ano, talaga iligtas mo siya kasi pag pinilit mo yung gusto mo sa pamilya mo, kahit sabi mo masama yan, hindi mo sila mahal. Akala ng iba, pinababayaan ko lang siyang gumawa ng masama, bahala na siya, hindi mo siya nililigtas. Amen? So pagpapaalala po sa atin lahat yan, no? Katulad ni San Basilio at San Gregorio. Grabe, mga magulang, mga kapatid, naging santo at santa, sana ganun din po tayo. So sa Ebanghelyo naman po ito, no? Pagpapaalala sa atin, no? Itong pansinin nyo dito, sinabi nila, muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Sabi niya, hindi pa naman pala ikaw si Mesiyas, no? So, marahil may nagtatanong sa inyo, no? O kaya may nalaman tayong ibang sekta. Di po ba, ang sabi sa Gawa 2:38, alam niyo po ba na nagbibinyag yung mga tao? May mga nagbibinyag na sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus lamang. Bakit? Sinabi kasi yan ni Apostol Pedro, ang sabi rito, sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikdanan yung mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Yesu Kristo upang kayo patawarin. So sa mga nag-ano ngayon, no, sa mga at least ito magandang pagnilayan ng konti ito, no, dahil baka magulat ang mga tao, no. Bakit ang mga ibang sekta nagbabautismo sa pangalan ni Jesus lamang? Sabi ni Jesus naman sa Mateo 28:19-20, bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng mga ibang sekta, mga protestante, ito lamang. Pangalan ni Jesus lamang magbautismo. Kasi sabi ni Apostol Pedro, mali po, yun nga yung problema, no? Kapag may tinatawag tayong sense of the scriptures, the proper context, no? So, ang nangyayari sa mga tao, nabasa nila ito, magbautismo na lang tayo sa pangalan ni Jesus lamang. Delikado yun. Ngayon, ang tanong, bakit sinabi ni Apostol Pedro yun? Pero Apostol Juan, ang ating Panginoon Kristo, bago siya umakyat sa langit, sabi niya, bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Alin ba talaga tama? Di ba? Okay, so at least sa mga konting kaalaman tayong muli, dahil ito'y talagang tunay na pag-aaral, no? So, ano ba ibig sabihin ni Apostol Pedro dito? Ang ibig sabihin ni Apostol Pedro dito, sa pangalan ni Jesus, ibig sabihin sa paraan ni Jesus. Ulitin ko po. Pag sinabing sa pangalan ni Jesus, ibig sabihin sa paraan na sinabi ni Jesus. Ano ang sinabi sa paraan ng Panginoong Jesus?
Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bakit ba kailangan nilang sabihin yung sa pangalan ni Jesus, yung paraan ni Jesus? Dahil sa ebanghelyo natin napakalinaw. Si San Juan ay may sariling paraan. Amen? So yung po yung pagkakaiba noon, yung po yung konteksto noon, no? So talagang mahihirapan ka pag wala kang proper guidance of the Holy Spirit and proper guidance of the true church. Mahirapan po talaga yung mga walang proper theology nga, no? Dahil nahirapan sila rito, kaya ang mga nagsulputang sekta or mga na-protestante, ito yung ginagawa nilang pagbautismo. Kasi sabi niya ni Gawa 2:38 eh. See? Yun ang problema doon. So muli pagpapaalala, bakit nangyari yon? Bakit ginawa yon? Bakit sinabi ni Apostol Pedro? Dahil sinasabi lang sa paraan ni Jesus. No, hindi niya sinabing sa pangalan ni Jesus kailangan kayo magbautismo sa paraan niya. Kasi hindi niya pwedeng sawayin yun. Si Jesus ang nagsabi. Bakit? Kasi dito sa Ebanghelyo, nagbautismo din si San Juan Bautista sa kanyang paraan. May paraan din actually yung mga Hudyo, no? No, in a Jewish way, yung baptism nila iba din. So, yun po yung sagot doon. Kaya bakit sabi sa Biblia pangalan ni Jesus, pero magbabautismo ang mga Katoliko in a Trinitarian formula? Dahil po yun ang sagot doon. Sa pangalan ni Jesus, ibig sabihin sa paraan ng bautismo ni Jesus. Amen? So at least may natutunan tayo dito. Ang panghuli, no? Yun po ang propeta ang ebanghelyo natin tungkol kay prophet, no? Kay prophet, ang pinakahuling propeta si Juan Bautista. Alam niyo po ba sino ba ang pinakahuling propeta sa Old Testament? Walang iba kundi po si Juan Bautista. At siyempre sa New Testament, yun na sinugo na yung Mesiyas. At pinakahuli na po si Jesus kapag may nagsasabing, di ba marami ngayon, ang tawag sa kanila, propeta daw sila. Ang tawag sa kanila, apostol daw sila, no? Si Apostle Carillo ba yun, no? Self-proclaimed na prophets. Wala na pong ganun. Mayroon nang lilitaw ngayon, false prophet na. No? So ang pinakahuling propeta, tandaan po natin, si Juan Bautista sa Old Testament. At ang pinakahuli po, ang ating Panginoon Kristo. At the same time, binigay niya yung pagkapropeta niya, isinalin niya sa mga apostoles niya, sa mga pari, no? Sa mga obispo. At tayo mga bininyagan ding Katoliko, tayo po yung nagmana nun. So yung mga katuruan nun, kailangan nating malaman, tayo naman ngayon ang magsasabi, maging propeta ngayong henerasyon na ito. Amen? Hindi po kung sino-sino ng self-proclaimed prophet daw sila. No? Wala na pong ganun. Mayroon na ngayon false prophet. So muli pagpapaalala sa ating ebanghelyo, panghuli. Good evening, Sis Almira. Thank you sa 100 star. God bless po. Okay, so muli Intervention. Okay. So muli pagpapaalala po ng ating ebanghelyo, no, na katulad kanina ng yung kapistahan ng San Basilio at Gregorio, no, at si Apostol Juan na sa ating Panginoon Kristo, lahat po sila, tandaan po natin, no, naging tapat sa Diyos. Hanggang kay Jesus, even though si Diyos, pero pansin niyo, naging tapat siya sa kanyang Ama kahit kamatayan. So pagpapaalala sa ating lahat, even John the Baptist, kahit maputulan siya ng ulo, kahit mamatay siya, naging tapat pa rin siya. Tayo po, 2025 na, pagpapaalala sa ating lahat, kahit anumang mangyari kapatid, o sigin man tayo ng kamag-anak natin, o sigin man tayo, o marami mang hindi matuwa sa atin, ang pinakamahalaga, sumusunod tayo sa paraan ng ating Panginoon Kristo, kagaya ni Juan Bautista na naging tapat hanggang sa huli ng kanyang buhay. At muli, pagpapaalala, 1721 ng CCC. January na po ngayon, no? Ano ba talagang purpose mo sa buhay? Ano ba, mag-focus ka uli sa pagpapayaman? No? Sa career o sa ano bang purpose natin sa buhay? To know, to love, and to serve God. Yun lang po ang pinaka-main natin, na.
So mga pangalawa lang po yung kung ano man ang ano natin, but ang pinaka main purpose natin, ulitin natin, to know, to love, and to serve God. Kagaya ng ginawa ng mga propeta, kagaya ni Apostol, kagaya ni Juan Bautista na huling propeta, at kagaya ng ginawa ni Jesus at mga apostol. Sila po'y naging tapat, sila po'y naglingkod ng tapat hanggang wakas. Lahat po tayo pinapaalalanan ngayon. Umpisan po natin sa mga hindi pa naglilingkod ngayon, maglingkod na po tayo dahil yun po ang purpose natin sa buhay dito sa mundong ibabaw. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gamito. To God be the glory. Salamat po at God bless po sa ating magtatopic ngayon si Brother Wendell Talibong. So, Bro Ramel, back to you. Alright. May topic pala. Okay. Nandito na si Brother Wendell. Ayan, nandito na. Good evening po, Bro Wen. Okay, good evening Bro Romel at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Dami palang mga nagsubaybay kahit dito sa Osami City, sa Clarin, daming mga nagsubaybay. Sa lahat ating mga kapatid, welcome po, Katoliko at hindi Katoliko. May topic ka ngayon, Bro Wen? Yes. Sige po, paki-proceed na lang. Thank you. Okay. So, maraming salamat. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ating sagutin yung tuligsa sa mga anti-Catholic. Lalo na etong si Pastor C.G. David ang born again. At ginagamit paulit-ulit ng mga anti-Catholic itong Revelation chapter 22 verses 8 up to 9 na ang anghel ay di pumayag na sasambahin siya ni San Juan. Ganon din ang Gawa Kapitulo 10 versikulo 25-26 na si San Pedro hindi pumayag na sasambahin siya ni Cornelio. Kaya ang argumento nila, kung ang anghel at si San Pedro na kinikilalang Papa ng Simbahang Katoliko ay hindi sang-ayon na sasambahin sila, bakit ang mga larawan ng mga santo, lalo na sila'y patay na, ay sinasamba daw ng mga Katoliko? Yung anghel nga sinabi mismo sa Bible na ayaw nila nang sinasamba sila, ayaw nila nang niyuyukuron sila. Tapos yung kahoy o kaya yung rebulto na bato ay sasambahin mo. Maling-mali ka dun, bro. Sinabi ng John chapter 22 verse 8 to 9, ganito yung sinasabi. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin, sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta at lahat ng mga sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. May nagsabi pa sa akin ganito, hindi naman sa sinasamba, ano lang yan? Okay, yun ang bahagi sa kaniyang banat sa Simbahang Katoliko. No? Kaya, sasagutin natin ito mga mahal na kapatid, ang banat ni C.G. David ng born again. Oh. Pero alam nyo, sabi niya na hindi naman daw umano Katoliko ang kaniyang pinatatamaan sa kaniyang banat. Nagpapatama daw ako sa mga Catholics. Doon po sa video ko, mapapansin nyo doon, wala po ako doon binanggit na Catholic kung babalikan po nating maigi, no? Wala akong minention na Catholic. So hindi ko po direktang pinapatamaan ang mga... So, hindi daw niya direktang pinatamaan ang Catholic. So ibig sabihin, inaamin niyang pinatamaan niya ang Catholic sa kanyang tera, ngunit hindi direkta. Bakit? Kung hindi Katolik, sino itong ginagamit niyang video? Yung iba naman, nagpapahid pa sila doon sa image.
O, di mo Kasi ba sa ang Catholic thinking ito? nila merong power dun sa image na yon or sa rebulto na yon na kung saan nagbibigay ng healing sa kanila. Oh, Ganon. yan. Katoliko talaga ang binanatan, alang naman ang Satanic Church na hindi naman yon larawan imahe ng Satanic Church. Kaya ating sasagutin mga mahal na kapatid, itong banat ng born again na si G. David, no? Dahil alam nyo naman ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang talaga ang kaalaman. Okay. Una, ginagamit nila, hindi lang sila si G. David, pati na Iglesia ni Cristo, yung mabasa sa Revelation chapter 22 verses 8 up to 9 na ito ang nakasulat. I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to worship at the feet of the angel who showed me these things. But he said to me, do not do that. I am fellow servant of yours and your brethren, the prophets, and of those who heed the words of this book, worship God. So, ito kahit sa Iglesia ni Cristo, ginagamit nila ito na, di po ba, ang anghel na mismo ang nagpahayag sa Revelation chapter 22 verses 8 up to 9 na di dapat siyang sambahin. Ganon din ang kinikilala ng simbahang Katoliko na Papa, si San Pedro. Anong sabi niya sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 25-26? When Peter entered, Cornelius met him and fell at his feet and worshipped him. But Peter raised him up, saying, stand up, I too am just a man. O di po ba ang kinikilala ng simbahang Katoliko na Papa, ayaw talaga na sambahin sila. So, una, kung narinig na ninyo yung tinatalakay natin, lalo na sa Iglesia ni Cristo, para sa kanila kasi, yung pagluhod o pagyukod sa harap ng imahe o larawan ng mga santo, imahe ng Mahal na Birhen Maria, rebolto ng ating Panginoon Kristo, ay pagdiyos na umano yan. At bawal sa ginagamit nilang talata sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 25 at sa Revelation chapter 22 verses 8 up to 9 mga kapatid. So, paano ito sasagutin? Kaya sasagutin natin ito mga kapatid. No? Ang pagluhod ba sa Biblia, lahat ba na pagluhod, ang ibig sabihin ay pagdiyos na? Hindi. Bakit? Kung tingnan ninyo ang Gawa Kapitulo 16, versikulo 29, ito ang mabasa natin. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan nina Pablo at Silas. So, ano ang mabasa natin dito? Ang bantay sa kulungan ay nagpatira pa sa harap nila ni San Pablo at Silas. Tanong, sumasamba na ba yung bantay sa mga apostol ni na San Pablo at Silas dahil nagpatira pa siya? Hindi. Hindi ibig sabihin dahil nagpatira pa siya sa harapan nila, diniyos na sila si San Pablo at si Silas. Dahil ang pagluhod sa naturang bantay na mabasa natin sa Gawa mga kapatid,
sa harapan ng dalawang apostol ay parang humingi lamang siya ng tulong. At kung pag-aralan natin ang original Greek Bible, lalo na sa Gawa Kapitulo 16, versikulo 29, ito po ang mabasa natin sa original Greek Bible in which the New Testament was written. Pansinin ninyo, Aitisas de pota Yesi pidisen kai entrumos pro si pisen to Paulo kai to sila. So, ano ba ang mabasa natin kaugnay sa sinabi sa original Greek language na pagpatira pa? Ito'y prosipisin, mga kapatid, sa original Greek. Prosipisin. Na nagmula sa root word na prosipipto, no, sa Greek, na ginagamit ng pagyukod at hindi ibig sabihin na pag-Diyos na. At yung salitang prosipisin, mga kapatid, hindi yan makita sa ginagamit nila na original Greek, lalo na sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 25, at sa Revelation Kapitulo 22, versikulo 8 hanggang 9. So, yan kung bakit hindi pinatayo ni San Pablo at Silas yung gwardya na nagpatira pa sa harap nila. Iba ang Gawa Kapitulo 10, versikulo 25, kaya makita natin pinatayo ni San Pedro si Cornelio dahil ang pagtira pa sa harap nito ay may intensyon si Cornelio na sambahin bilang Diyos. So samantala yung lingwaheng Gregong pagyukod, mga kapatid, na mabasa natin sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 25, ang mabasa diyan sa Grego ay prosikonisin. Prosikonisin. Samantalang ang nakasulat naman sa Revelation chapter 22, verses 8 up to 9, sa original Grego ay proskonisai. Iba sa nakasulat sa Gawa Kapitulo 16, versikulo 29, na ang pagpatira pa na gamit sa Grego ay prosipisin. So, nakita nyo ang pagkakaiba sa original Greek Bible, mga kapatid. Kaya si Apostol Pablo, hindi niya pinagalitan yung bantay na lumuhod sa harap nila ni Silas. Dahil hindi intensyon ng naturang bantay na sambahin sila bilang Diyos. Kaya kung pagpilitan talaga ng ating mga kapatid na ang pagluhod katumbas na sa pagdiyos, lalong lalabas, mga kapatid, na kahit ang mga tao na nasa Biblia, gumagawa sila ng pagdiyos-diyosan dahil lumuluhod sila sa harap ng banal na tao, na kaibigan ng Diyos. Halimbawa, sa Genesis Kapitulo 19, ito ang mabasa natin. Nang gabing dumating sa Sodoma, ang dalawang anghel, nakaupo si Lot na sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila'y tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. See? Dito makita natin, mga kapatid, na si Lot mismo ay yumukod sa dalawang mga anghel. Diniyos na ba ni ni Lot yung mga anghel? Natural hindi, mga kapatid. Dahil alam din ng dalawang anghel na ang ginawa ni Lot
ay hindi pag-Diyos sa kanila. Pinigilan ba si Lot na mga anghel dahil sa kanyang pagyukod? Hindi. Dahil alam ng mga anghel na ang layunin ni Lot ay hindi pag-Diyos kundi pagbigay galang sa dalawang mga anghel. Kaya ganon din ang simbahang Katoliko, mga kapatid. Lumuluhod tayo sa harap ng imahen. Pero hindi natin sinasamba ang mga imahen, kundi binigyan lang nating galang o respeto. Kahit nga kung tignan natin sa Judith Kapitulo 14, versikulo 7, ito ang mabasa natin. Itinayo nila siya at sila'y nagpatira pa sa paanan ni Judith bilang pagbibigay galang. Ang papuri sa iyo ay aawitin sa lahat ng kampo sa Huda at sa gitna ng mga bansa. Manginginig sila kapag marinig ang iyong pangalan. Anong mabasa natin yan? Hindi ba napagkalinaw? Nagpatira pa sila sa paanan ni Judith. Yung pagpatira pa nila, hindi yun pag-Diyos kay Judith, kundi pagbigay galang. Hindi pagsamba bilang Diyos. At di lang yan, nasa Esther Kapitulo 3, versikulo 2. Ito ang mabasa natin. Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi yumuyukod at lumuluhod. So, dito mga kapatid, sa talatang ito, mabasa natin na di sinasamba ng mga tao si Haman. Pero dahil ba yumuyukod ang interpretasyon na ng ating mga kapatid ay pag-Diyos na? Malinaw na ang pagyukod sa Biblia, bowing down mga kapatid, ay pagbigay ng mataas na antas ng paggalang o kaya pagpugay, honor, at hindi pag-Diyos na agad. Tulad sa mabasa natin sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 46, 47. Di po ba? Si Haring Nebuchadnezzar yumuyukod, lumuluhod sa harap ni Propeta Daniel. Pero, at nag-utos pa na handugan siya ng insinso. Pero hindi ibig sabihin na si Propeta Daniel ay kinikilala ng Diyos. Dahil si Haring Nebuchadnezzar, mga kapatid, ay malinaw nagbigay lamang ng galang kay Propeta Daniel at hindi para sambahin bilang Diyos si Daniel. Dahil kinikilala ng hari ang Diyos ni Daniel na siyang Diyos sa lahat ng Diyos. So, sa katunayan, yumuyukod ang hari para kilalanin ang Diyos ni Propeta Daniel na pinakadakila sa lahat. Sinabihan ba ni Propeta Daniel ang hari na mali ang ginawa mo? Hindi po. Tulad ng mga Katoliko, lumuluhod tayo sa harap sa imahe ng Mahal na Birhen Maria, hindi upang kilalanin na Diyos ang naturang larawan, kundi upang bigyan nating galang ang larawan na nagpaalala sa Mahal na Birhen Maria at sa mga santo na bayani sa ating pananampalataya. So therefore, kung pag-aralan natin, mga mahal na kapatid, ay nakasulat sa Biblia, malinaw na hindi lahat na pagluhod o pagyukod sa harap ng individual ni sa imahen ay nangangahulugang pag-Diyos na. Kundi ito'y nangangahulugang pagrespeto o paggalang. Posible naman kung hindi alam ito ng mga kapatid nating
anti-katoliko. At hindi lang yan, mga mahal na kapatid, no, sa kanilang tuligsa, lalo na ni C.G. David, ito ang sabi niya. Tanong sa akin. Sabi niya sa akin, CJ, bakit hindi ka sumasamba sa rebulto? Or bakit yung samahan ninyo ay walang mga imahen? Sa oras na to, sasagutin ko yan. Kaya makinig kang maigi. Kung isa ka sa mga tao na sumasamba din sa mga rebulto or sa mga imahen, painggan mo mabuti itong sasabihin ko dahil naniniwala ko kailangan mo ito na matutunan. Yan. Sana din nagsubaybay si C.G. David para kailangan talaga niyang matutunan din ang ating sagot dahil ito si C.G. David, dating Katoliko ito. Pero, nang nabasa lang niya at narinig ang aral ng pastor, hindi walang alam sa background sa simbahang Katoliko, yon, natangay na at naging pastor na din. Nakakilala ko sa Panginoon, natutunan ko ang tamang pananampalataya at kung paano ang tamang pagsamba sa Diyos. Yon. Nang yumakap siya sa siktang born again, nakilala na daw niya ang Panginoon. Pero, dapat i-research niya, sino ba ang nagtatag ng born again? Ito bang born again na inaniba niya, meron bang tinatawag na unbroken line of succession na nag-connect mula sa ating Panginoon Jesucristo at sa mga apostles? O ito lay resulta sa maling interpretasyon ng Biblia? At ito yung pagsunod sa sinasabi sa Bible, hindi sinasabi ng tao. Kaya ang pananampalataya ay lagi nakabase sa Biblia, hindi sa sinasabi ng tao. Okay. So, dito pa lamang, supalpal na ang argumento ni C.G. David. Ang pananampalataya daw niya ay nakabase sa Bible at hindi sa tao. Sige, di po ba siya mismo tao nagpahayag niyan? Kung puntahan natin yung argumento nila na ang pananampalataya ay dapat nakabase sa Biblia. Una, ito lang. Saan mabasa sa Biblia na ang pananampalataya ay nakabase sa Biblia? Tandaan ninyo, even the word Bible does not found in the Bible itself sa King James Version. Di ba? Pero, asan yan? Kung ang argumento din niya, di paniwalaan ang deklarasyon ng tao at ang turo ng tao, di ba tao din siya? Pero bakit mas kinikilala nila yung King James Version sa 1827 kumpara sa King James Version 1611? At bakit pinaniniwalaan nila yung naghati sa kapitulo at versikulo ng Biblia na iyan ay produkto ng deklarasyon ng simbahan? At bakit sinunod nila ang kalendaryo na Gregorian calendar na ito'y deklarasyon din ng simbahan? Lalo na kung ang argumento niya pag di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. O yung salitang sola scriptura, mabasa ba yan sa Latin? O sa English na lang, Bible alone, mabasa ba yan? Yung sola fide, faith alone, mabasa ba yan sa Biblia? Yung sola gratia, grace alone, mabasa ba yan sa Biblia? Kaya, nagkukontrahan dito mga kapatid, yung kanilang aral na dapat mabasa sa Biblia. Wala naman yung mga turo nila. At nung natutunan ko magbasa ng Biblia, ganito yung nabasa ko sa Bible. Sinabi ng Exodus chapter 34 verse 14, tama talaga na may nakasulat sa Exodo. Pero ang problema lang, pag chap-chap ang pagbasa at iniwasan yung iba, delikado na yan. kayong sasamba sa ibang mga Diyos dahil ako, ang Panginoon, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. So malinaw na sinabi ng nag-iisang Diyos natin sa langit na huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Natural. Napakalinaw yan. Ibang Diyos sa ibang salin.
Diyos-Diyosan. Sa ibang salin, idol. At kahit nasa Protestant na aklat, na Harper's Bible Dictionary, ito ang ating mabasa. All idols are images, but not all religious images are idols. Tama ang binasa ni C.G. David, lalo na sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pero ang tanong, anong ore ng Diyos-Diyusan ang ipinagbabawal diyan? Mas mabuting silipin natin, mga mahal na kapatid, ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 sa The Living Bible. Protestant na salin. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must never bow or worship it in any way. For I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other God. So, malinaw ang binanggit diyan, Diyos-Diyosan. Pero tanong, lahat ba na mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos? May kasama yan sa Exodo Kapitulo 25, 19, 22. Na sa lahat ng mga larawang ipinagbabawal ng Diyos, ang Diyos mismo nag-utos kay Moises na gagawa ng larawan ng kirubin. Pero ito ang argumento nila. Si Moises lang ang inutosan diyan. Bakit kayo mga Katoliko sumali? O yun, ang argumento nila. No. Di ba nila alam na diyan sa Biblia, mga kapatid, mabasa natin na ang loob at labas ng bahay ay may inuukit na larawan sa palibot. Asan yan mabasa? Imposible nila yan nabasa. Unang Hari, Kapitulo 6, versikulo 29. Ito ang mabasa natin. At kanyang inukitan ang lahat ng panig ng bahay sa palibot, ng mga ukit na larawan ng mga kirubin, at ng mga puno ng palma, at ng mga bukang bulaklak sa loob at labas. At sa labas. Ano daw? Sa loob at sa labas. Napansin niyo ba ano ang inuukit? Inukitan ng larawan ng mga kerubin sa puno ng palma. Saan? Inukit? Inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit ng larawan ng mga kerubin at ng puno ng palma. So, ganun din ang mabasa sa Ezekiel Kapitulo 41, mga mahal na kapatid, versikulo 19-22, maliban sa larawan ng mga kirubin, meron nakaukit din na puno ng palma. Ang tanong, bakit may puno ng palma? Dahil ang puno ng palma ay prefiguration ito sa mga taong banal. Ayon sa Awit, Kapitulo 92, 2:12, ito mabasa natin, the righteous shall flourish like the palm tree. Ano daw? Yung mga righteous, yung mga banal shall flourish like the palm tree. So, ibig sabihin di lang mga anghel ang inuukit sa bahay, kundi pati na ang puno ng palma na ito'y sumisimbolo sa mga banal. Kung binanggit sa unang Hari, Kapitulo 6, versikulo 29, na ang bahay ay inukitan sa loob at labas ng larawan ng kerubin at puno ng palma. Ang tanong, sa Bagong Tipan, ano yung bahay? Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang bahay ay ang iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Kung sa unang Hari, Kapitulo 6, 29, ang bahay ay pwedeng kaukitan ng ukit ng larawang kerubin, therefore sa Bagong Tipan, mga kapatid, ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos.
pwedeng ukitan din ng larawan ng mga kirubin. At ang ating mga kapatid, maliban na allergic sila sa larawan, allergic din sila sa altar. Pero ang tanong, diyan ba sa Biblia wala bang mabasa na altar at lagyan ng monumento ng Panginoon? Kung gusto nila letra por letra, Isaiah 19:19. Ito mabasa natin. And that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord at its border. Ano daw? May altar, may monument sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung makapasok kayo sa sekta na walang altar, sa sekta na walang monumento ng santo, abay, mag-isip-isip na kayo. Hindi yan sambahan. Budiga yan ng pirated na sekta. Ang tanong, kung ating gagalangin ang mga santo, magalit ba ang Diyos? Hindi. Dahil siya ang source ng kabanalan. Halimbawa, nag-drawing ka at napagaganda yung drawing mo. Nakita yan ng karamihan. Ginagalang at pinupuri yung drawing mo. Magalit ka ba? Dahil ang drawing mo ay pinupuri? Hindi. Dahil kung pinupuri ang drawing mo, pinupuri pati na ang nag-drawing. Kaya, anong sabi ng ating Panginoon? Juan Kapitulo 17, versikulo 10. Ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. Galit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Pero kung tungkol sa mga santo, mga kapatid, naluwalhati ang Diyos. Dahil sa bagong tipan, the Lord will be glorified in His hands. Asan yan mabasa? Nasa 2 Thessalonians chapter 1 verse 10. Ito mabasa natin, on that day, the Lord will be glorified in His hands. Ay ang problema ngayon sa mga taong walang santo dahil walang kasamang mga santo. Di ba? Kaya isip-isip naman pag may time. Ang Diyos natin isa lang, at sinabi mismo ng Bible na hindi ka dapat sumamba sa ibang Diyos. At ayaw na ayaw ito ni God na sumasamba ka sa ibang Diyos. Kasi jealous God siya. Siya ay mapagbunuhing Diyos. Ibig sabihin, siya ay selosong Diyos. Tama naman, di naman tayo tutol diyan. Kaya nga, pinagbabawal ng simbahang Katoliko kahit na yung mga amulets, anting-anting, dahil sa Catechism of the Catholic Church, yun ay tinatawag na idols. Pinagbabawal talaga yan. Dahil mga Diyos-Diyosan yan. Pero kung ang larawan ng mga santo, lalo na ang nagpaalala sa kanila, bawal ba yan? Hindi. Bakit? Kung tingnan natin ang mabasa, mga mahal na kapatid, lalo na sa Hebreo Kapitulo 13, sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7. Ito ang mabasa natin sa banal na kasulatan. Ano ang mabasa natin dito? Ito ang mabasa natin. Okay, pansinin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga dating na mumuno sa inyo. Ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namumuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Napakalinaw. At ang napaka-epektibong pag-alala, mga mahal na kapatid, sa mga bayani sa ating pananampalataya ay ang paglagay mismo ng monumento o larawan
Napakalinaw yan sa ah, Biblia, mga kapatid. Halimbawa, Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18. Di ba? Pinagiba, winasak, sinunog ang lahat ng mga monumento ng mga Diyos-Diyosan. Pero nang nakita ni Propeta Diosnias ang monumento ng propeta, anong sabi niya? Huwag niyong galawin. Sa Biblia, ang daming Diyos-Diyosan, mga kapatid. Mabasa sa Jeremiah chapter 50 verse 2, merong si Bel at si Merodach. Sa unang Samuel kapitulo 7 versikulo 3, nandun si Astarte. Sa Leviticus kapitulo 18 versikulo 21, nandyan si Moloch. Sa Gawa kapitulo 14, 12, 13, nandyan si Zeus at Hermes. Oh. At dami pa na mga Diyos-Diyosan tulad ni Baal-Zebub na mabasa sa Ikalawang Hari kapitulo 1 versikulo 2. Yun ang ipinagbabawal ng Diyos. Pero hindi lahat ng mga larawan sa Biblia, mga kapatid, ay Diyos-Diyosan. Dahil napakalinaw na sabi nga ni si G. David dito, ang Diyos natin ay Espiritu. Wala naman tayong tutol. Pero alam ng Diyos na ang tao ay may katawan tayo. At ang katawan may deklarasyon si Santo Tomas. Anong deklarasyon ng pananampalataya? Declaration of Faith ni Santo Tomas. Sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 25, maliban kung makita ko sa aking mga mata at mahipo ko sa aking kamay, hindi ako maniniwala. Yun ang deklarasyon ng pananampalataya na tayong mga tao ay nangangailangang makita, nangangailangan na may makita, may mahipo. Kaya, ang Diyos na Espiritu, nung nagkasala ang mga Israelita noon, tingnan niyo sa Numbers Kapitulo 21, 8 hanggang 9, mga kapatid, di po ba pinadalahan sila? Pinadalahan sila ng ahas na makamandag. Pero, sa awa ng Diyos, nang nakiusap ang mga Israelita kay Moses, anong sabi ng Diyos? Sige Moses, magawa ka ng tansong ahas. At sino mang makagat sa makamandag na ahas na titingin sa tansong ahas, sila'y gagaling. Ang tanong, totoo na ang Diyos ay Espiritu. Pero bakit ang Diyos na Espiritu ay nagpagawa ng tansong ahas upang ipadaloy ang kanyang kapangyarihan para sa kagalingan ng tao? Dahil ang tansong ahas na yan ay prefiguration, mga kapatid, sa crucifixion ng ating Panginoong Hesus. At alam natin na kahit nga sa The Living Bible, malinaw, mabasa natin sa Galatians chapter 3 verse 1, na I have waved before you with a placard on it, with a picture of Christ dying on the cross. Oh, di po ba? Gusto sila letra por letra? Aba, las 9:16 na pala. So, balik ko na diyan sa punto por punto, mga kapatid. Ayan. So, maraming salamat po sa napakagandang pagbibigay po ng linaw ni Brother Wendell Talibong. Ayan. Maging aware po tayo, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga propaganda nitong mga nagsusulputang mga pastor para lang kuha po no, ng mga membro. At sa pagkakataong ito po, no, dito lang po tayo ngayon sa atin pong tanungan portion